DJ Long on the mix. Kay gipanumpa ko na. So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, yari ka ngayon, Kaufman. Talagang, nakahalata. Ito nga pong si Sara Duterte na mukhang pineperahan nyo lang sila. Diba? Sa laki ba naman ang binayad sa'yo? Fit to trial pa din, sadigong. Diba? Ang daming kapalpakan ni Kaufman, no, mga minamahal. Naalala ko before interim release. Pinangakuhan, diba? ng kampo ni Kaufman, itong mga Duterte sa hope, diba? Na sadigong ay makakalaya through interim release. Pero hindi naman nangyayari. Kawawa sa'yo, Kaufman. So, papalitan na daw po, oo, ni Sara Duterte. Ito nga pong lawyer ni, you know what, mga minamahal. Itong lawyer ni former President Duterte, diba, na si Kaufman. So, sabi dito, Vice President Sara Duterte said, she plans to discuss with her father. Oy, isa lang ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, nasa matinupang pag-iisip. Itong si former President Duterte, kung kakausapin mo siya, napalitan ang kanyang abogado. Pero di ba ini-insist ninyo na itong si former President Duterte ay ulyanin na, medyo wala nang alam sa mundo, di ba, uugod-ugod na, long hair na, di ba, pinapaliwanag ninyo na itong si Digong ay wala na talagang kakayahan. Pero pag kinausap mo siya in terms, dito nga po mga minamahal, sa kanyang abogado at yun po ay nagsalita, isa lang ibig sabihin nun. Eh di alam ni former President Duterte, eh di meron, baka naman nagsisinungaling lang talaga itong si Kaufman. Di ba mga minamahal tungkol sa health ni former President Duterte, medyo hindi ginalingan ng pagsisinungaling. Hindi umipek, mga minamahal dito sa International Criminal Court. Siguro nagalit itong si Inday Lustay, abay, gusto niya na lang palitan yan, si Kaufman. Kahit naman ata sino, yung ipalit, mga minamahal, na lawyer, dyan kay former President Duterte, mahirapan silang sarguhin yung kaso ng International Criminal Court kasi yung pinag-uusapan dito, crimes against humanity. Eh, gaano ba kadami? Ang dokumentong kaso ni former President Duterte, 8,500 pages, mga minamahal. Kaya ba yung sagutin ni Digong? Diba? Pagbabasa pa lang, parang mahimatay ka na eh. 8,500. Napakadami nun. 8,500 pages. Dami nun, mga minamahal. Diba? Kulang-kulang, sige, sabihin na lang natin sa isang libro na may 1,000 pages. O, ganyan kalaki. 1. Tas, bond paper pa yun, makapal. 1, 2, 3. Ang dami, mga minamahal. 8,500 pages. Diba? Anyway, Vice President Sara Duterte said she plans to discuss with her father, former President Rodrigo Duterte, calls to change his legal counsel in the International Criminal Court or ICC, where he faces charges of crimes against humanity related to his bloody war on drugs. So, Sara Duterte to consult father on possibly replacing ICC lawyers. Hindi ba magaling si Kaufman? Ano ba? Si Kaufman, mga minamahal ang pinagkakariwalaan ni former President Duterte. At isa pa nga sabi ko sa inyo, kapag nagpakonsulta, mga minamahal, itong si Sara Duterte, tungkol nga po na palitan ang legal counsel ni Digong, ibig sabihin, itong si Digong, nagka-function pa ang kanyang isip. Taliwas po sa sinasabi ng mga DDS na itong si former President Duterte ay wala na daw po sa tamang pag-iisip. Ano yun, baliw? Wala na sa tamang pag-iisip. Mas baliw pa nga itong si Sara Duterte. Biruin nyo, vice-presidente ka ng bansa Pilipinas pero nandoon ka palagi sa ibang bansa, hindi ka nagtatrabaho. Diba? Mas baliw pa nga din itong si Harry Roque, pinapauwi, ayaw umuwi. Si Digong gustong umuwi, hindi din naman makauwi. Diba? Kasi tawag dito, may kaso. Baliktad ng mundo nila, no, mga minamahal. Anyway, hindi ba magaling? Itong si Kaufman, dito nga po bilang maging legal counsel ni former President Duterte, parang pinapahiya nyo naman si Kaufman. Or baka naman
nahalataan na din ng Duterte camp na pera-pera lang si Kaufman. Matagal na kayong in-advisean ni Trillanes. Matagal na kayong pinagsabihan ni Trillanes, mga minamahal. Matagal na kayong pinayuan na si Kaufman ay tao lang din yan, nagtatrabaho. Diba? Pera-pera eh. Tapos ngayon, papaalisin ninyo, lugi kayo niyan. Diba? Tsaka pag pinalis nyo yung si Kaufman, baka mamaya siya pa yung mag-testify against sa ama mo. Diba? Mga minamahal. Anyway, kung papalitan man ni Sara Duterte, yung si Kaufman, iisa lang ang ibig sabihin, hindi magaling na abogado si Kaufman. O, diba? Mapapahiya na naman ang buong team ng mga DDS na naniniwala kay Attorney Kaufman. Diba? Actually, lahat na nga lang kaaway ni Sara Duterte. Pati ba naman yung lawyer ni Digong aawayin ni Sara Duterte? Si Kaufman, feeling ko mga minamahal, inaaway na yan ni Sara Duterte yung si Kaufman. Or baka naman, feeling ko gumagawa ng ingay yung si Sara Duterte. Posibleng ganun kasi, you know what mga minamahal, habang tumatagal dyan, si former President Duterte, diba? Mas lalong ini-insist si Sara Duterte na dapat kauwaan itong si former President Duterte. Diba? Ginagamit nila si Digong para sa paawa effect. Pero hindi nyo maliligtasan yun. Kasi ngayong February 26 or 23, diba? Ay meron na po hearing dito nga po kay former President Duterte. So, kahit anong gawin ninyo, diba, at the end of the day, si Digong ay fit for the trial, stand to fit. Diba? So, meaning, itong si Digong ay malapit ng matulan. Diba? Kasi ang gusto nilang mangyari, mga minamahal, patagalin lang. Diba? I-delayed ang process. Diba? Para matulan, kasi ang mangyayari nito, dinidelayed nila para hindi ma-convict itong si former President Duterte. Kaso, atat ng sambayan ng Pilipino tungkol nga po dito kung ano nga ba yung magiging resulta. Diba? Biruin ninyo, daming pinatay ni former President Duterte. At ang dami din mga minamahalang gustong mag-testify against kay former President Duterte. So that, naiisip nyo ba yung naiisip ko? Wala nang kawala dyan si Digong. Talagang kung sa Bisaya pa, mabubungaw. Diba, mababaliw. Si Digong kakasagot dyan. At isang mali lang ni former President Duterte, baka tuluyan na siyang mabulok dyan sa International Criminal Court. At madidebunk na din mga minamahal. Ang pinapalabas sa mga DDS na itong si Digong daw ay pumayat. Itong si Digong daw ay long hair na. Kung sakaling hindi naman payat itong si Digong kung humarap dyan sa International Criminal Court. So, nakukuha nyo ba yung punto natin dito mga minamahal? Mukhang ayaw yun malaman nila Sara Duterte kung kaya't gusto nilang mangyari na si Digong ay hindi muna magpakita para surprise ba, magamit nila sa eleksyon. Diba? Palda na naman yan si Sara Duterte. Nakakapagtaka nga binabastos mo yung tatay mo tapos ngayon mahal-mahalan mo. Diba binabastos nga noon, napakawalang kwenta kang anak sa tatay mo. Tapos ngayon, biglang may care ka na sa tatay mo. Or baka naman pati tatay mo, gusto mo ding... Di ba mga minamahal? Oo. Yung tatay niya, ang gusto niya din natang mangyari ay gawing ibudol, ipain sa mamamayang Pilipino. Kasi hindi na yan uso. Di ba? Alright, kayo na masasabi ninyo dito? Yeah, this is a short vlog. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.